So, hello again, class. Engineer Kuing here. So, for today class, we're to discuss sample problems class 4, bridge design. Specifically, class, design of reinforced bridge deck. Okay, so let me share my screen. Yeah. Okay, so titingnan natin class. Yeah, rekta tayo, no? So, ang sasagutan natin class is itong problem na to. Yeah. Okay. So dito, bilisan lang natin class. Fast, fast moves tayo. Okay, so focus muna tayo dito class dun sa left side ng screen. So, dito class, supposedly in bridge deck design, lata lang natin for notes sake class, bridge deck design. Yan. Okay. So, for bridge deck design class, supposedly, ihiwalay natin. Kasi kung titignan natin class, technically, itong bridge deck natin, pwede natin hatiin class into two. Yeah, for the deck class, parang iba yung design class ng overhang tsaka yung interior bay. Okay? To the point class na actually pwede. Pwedeng mangyari class na parang hiwalay class yung thickness ng overhang. So, hiwalay class yung thickness ng overhang. Okay? Tapos, iba rin class yung uh, thickness ng interior deck. Interior bay, tawagin na lang natin. Interior bay. Ayan. Okay? Pero sa examples natin, class, pagparehasin na natin. Bakit pala yung yellow? Okay, so supposedly, class, ang gagawin natin dito sa examples natin, parehas lang. Okay? So, supposedly, yung thickness class, so parang tatawagin natin class na thickness ng deck is equal class sa thickness ng interior bay is equal class sa thickness ng overhang. Okay? So sa design natin class, isa lang to, no? Tawagin natin class na thickness ng deck. Okay, will be equal class to sa thickness ng ating overhang is equal class to sa thickness ng interior bay. Kaya lang, hindi na tayo mahirapan. Okay? Tapos anong dinidesign natin? So ano bang special sa, bakit pa natin hiniwalay class yung overhang tsaka yung interior bay? So, ang pinaka-difference kasi ng class when it comes to moment. So, siguro para magkaroon tayo ng idea class in terms of moment. Yeah, ang moment kasi class dun sa overhang, ano lang siya? Negative moment pa. Okay? But, delay na. Hindi na kaya. No? Okay? So, supposedly, ito kasi class, in terms of yung overhang natin, di ba, ang parang reflection yan, uh, paganto. Okay? So, meron lang siyang negative. So, parang negative overhang lang tayo. Okay? Samantalang sa interior bay class, parang ito, gigewang siya. So, pwede siyang umakyat pa ganun, tapos pa ganyan. So, parang meron tayong negative moment, tapos positive moment, parang ganun. So, yun yung parang pinaka-difference nila class, no? Yan. So, technically, dito sa interior bay, pwede lang siyang, meron siya ng dalawa. Okay? So, ano bang meaning class ng negative tsaka positive moment? More on that later. Pero supposedly, negative moment class, dapat alam mo yung magiging deflected shape niya. Using the deflected shape class, alam mo kung ano yung babakalan. So, ang babakalan lang natin class supposedly yung tension side. Okay? So, kung titignan natin class, ang tension side lang naman dito sa ating interior overhang. Yan, di ba? Ang interior ay ang tension side ng class, kung lagyan natin class ng bagal, kasulat na ako yan. Wala, lagyan natin ng neutral axis class, ang tension side yun, yung taas lang. So, kung titignan natin class, sa kabila namang class, no? Yan, dito sa interior bay class, dito tension side natin sa part na to class is yung taas, dito ang tension side natin is yung baba. Okay? In terms of bakal class, kung titignan natin, pag negative moment yan, saan natin ilalagay yung bakal? Yan.
So, sa overhang class, top bars lang tayo. Sa overhang, yan. Kasi yun yung tension side. So, dito lang tayo magbabakal yan. Okay? Samantalang dito class sa interior bay, meron tayo sa taas. Pala natin doon. Excuse me. Dito sa midspan class, supposedly, maglagay tayo sa bottom bars. Okay? So, parang yun yung pinaka-difference din. Ah, okay? So, moving on class dito sa right side, pakita ko lang, no? So, again, since for an interior bay class, we have negative tsaka positive moments, kailangan natin class ng main bars sa taas. Yan, top. Okay? Tapos main bars sa baba. Main. Yan. So, meron tayong main bars class sa taas, tapos meron tayong main bars sa baba. Gets pa? Due to negative tsaka positive movement. So, dito class sa overhang, supposedly, meron lang tayong uh, technically, ito, hindi talaga natin pinuputol yan, no? So, tinutuloy lang natin yan hanggang kahit sakupin na niya class yan, yung overhang. Ay, yan, tinutuloy natin for parang contingency purposes, parang yan. Okay? Tapos, syempre, kung meron tayong main bars, meron din tayong temperature bars sa interior bay. Yan. Okay? So, kung titignan natin, class, supposedly, yan, meron tayong parang gantong bakal yan. Yan. Okay, so meron tayong temperature bar sa taas. Tapos meron din tayong temperature bars sa baba. Yan. Okay. So, kung titignan natin dito, class, mag-criss-cross yan. Yan. Parang meron tayo yung main bars natin, class, mga paganyan. Tapos temperature bars natin, class, pag ganun. Yan. Okay? Yan. So, tapos, class, so yan na. So, again, class, for the interior bay, magde-decide dapat tayo, class, ng uh, top tsaka bottom bars. Main, top tsaka bottom bars. Okay? Tapos meron tayong top tsaka bottom temperature bars. Okay? Dito naman sa overhang class, ang kailangan lang natin, taas lang kasi talaga yan. Okay? So, meron lang tayong isang top bar. Yan. So, titignan nyo class, dito meron lang tayong paganyan. Yan. So, papaganda lang class sa overhang. So, i-design lang natin ano yung top bar na yun. Okay? Tapos, supposedly class, syempre dapat sabihin na lang natin class manggagaling kasi yung forces from interior bay going to uh, overhang, no? So, dapat meron tayong minimum class, dapat development length, parang ganun. So, ito class dapat i-protrude natin towards the interior deck, parang ganun. Okay? So, supposedly, ito class, papahabain natin pa ganyan. So, isosolve rin natin yun. Okay? So, ano yung mga isosolve natin class? So, number one, no? So, meron tayong main bars. So, for the interior bay design class, meron tayo ng main bars. Yes. What ways tumutulo? Okay? So, meron tayong main bars. So, for our main bars class, dapat meron tayo ng top tsaka bottom. So, parang top tsaka bottom. So, top tsaka bottom main bars. So, asan yung mga yun class? For top class, ito yun. Taas na yan. Okay? Tapos, yung bottom bars naman natin class, yung nandito. Blue. Okay? Tapos, meron din tayo class yung temperature bars. So, temperature bars class technically, ang pinaka-use lang nila class is para may pagtalian tayo class no main bars. Parang ganun. Okay, so again, meron din tayo dito class top tsaka bottom. Top tsaka bottom temperature bars. Okay? So, asan yung mga yun class? So, supposedly, yung top natin class, ito. Yan. Okay. Tapos yung bottom natin class, syempre yung nasa baba. Yan. Itong nasa baba. Okay? Tapos sa bandang overhang class, meron lang tayong isa. So may main bars rin tayo doon per se. Okay? So parang meron tayong main. Yan.
Okay, main bar. Okay, so dito class sa overhang, top lang. Okay, top lang class. So, asan yun? Supposedly class yung ito. Yan, yung parang orange. Yan. Okay? So, kung titignan natin class, may temperature bars lang din ba dun class sa overhang? Meron din technically, pero i-adapt na natin class yung nanggaling sa interior bay. So, kung titignan natin class, supposedly magtutuloy-tuloy ito. Yan. So, yung mga temperature bars natin class na galing sa interior bay, itutuloy mo lang class dun sa overhang. Parang ganyan. So, yung top, tutuloy mo lang temperature bars, tapos yung bottom temperature bars. Yes. Okay? So, summarizing class, no? Summarize natin. So, supposedly, ano yung mga kailangan nating i-design class? Meron pa pala class. Tapos, wag nating kalimutan to class. Yan, yung ito. So, dapat class, i-detail rin natin to. Yung developmental length class. Gaano kahaba dapat yan? Okay? So, ito yung tatawagin natin class na development length. Okay? So, summarizing class. So, summarizing, ano yung mga i-design natin class para masabi natin na design natin ng buo class yung pinaka ah ito, bridge deck natin. So, number one class, ito more or less given to eh. Yan. So, thickness ng deck. So, na yan. Okay? Tapos kung in terms of yung interior bay class, interior bay, ano yung may design natin class? So, again, kailangan natin ng main bars. Okay? Tapos, kailangan din natin class ng temperature bars. Okay? So, main bars class, due to the interior bay having class negative tsaka positive moment, dapat meron tayong top tsaka bottom. Same class sa temperature bars, meron tayong top tsaka bottom. Okay? Yan. Gets. Okay? Tapos class for the overhang, since meron lang tayong negative moment, top bars lang tayo. Top bars lang. Meron tayong main bar na overhang. Okay? Tapos again, class, kailangan natin class sabihin kung gaano dapat kahaba yung length na to para masabi mo class na na-transfer yung from interior bay going to the overhang. Okay? So, kung isipin natin class, dapat sa overhang part, isang bakal lang dapat, yung orange lang na to. Pero for contingency purposes class, whatever yung dinesign natin sa interior bay, tutuloy na rin natin class dun sa gets mo gets. Yeah. Okay? So, yun. So, simulan na natin class. Okay? So, supposedly, itong problem 4.1 natin class. So, simulan natin dyan, no? So, hindi ko i-kompleto class, no? Kasi binigay ko naman na yung pinaka-sagot. Dito class yung pinakasagot natin. So, ang tatalakayin ko lang dito class is yung parang yan. Yun. Kapag hindi ko susulat lahat class kasi mahaba. No? Ang i-discuss ko na lang class is yung hindi self-explanatory. Parang ganun. Okay? Yan. So, again, ang problem one natin class, we are to design supposedly yung medyo vague tong one niya. Yun din ba yun nandun? Yeah, yes lang. So, supposedly class, i-design natin yung bakal sa interior bay. Medyo vague. Ano? Oo. Kasi supposedly, yun yung una. So, again, class, we are to design yung interior bay design. Parang ganun. Okay? So, again, class, isulat ko na lang dito, no? Kahit hindi nakasulat dyan, class, ang pinakagagawin natin dito, class, is design. Yan. The interior bay rebars. Okay? So, for the problem class, given the following, so may mga given yung class, no? Yan. Supposedly class, we are to design class the rebars of the interior bay. So, dito hindi na natin i-design class yung thickness ng deck, no? Kasi given naman na siyang 200. Supposedly sa problem sa ating class, ang i-design lang natin class is yung mga rebars natin. Yan.
Okay? So again, class, for the interior bay, supposedly, meron lang tayong dalawa. Okay? So siguro para mas mabilis, pag sinabing design class pag sinabing rebars, no? Ay, punta ako guys, sorry. So yan. Pag sinabing reverse class, paano masabing na-design mo yung reverse? Dalawa lang yan class. Sabihin mo dapat kung ano yung diameter ng rebar, tapos ano yung spacing. Yan. Pag na-solve mo na yung rebar diameter tsaka yung spacing class, na-design mo na, galing yung reverse natin. Okay? Kasi parang size tsaka orientation, parang ganun. Yeah, that's okay? So, yun. So, paano yung design natin, class? So, technically, pag sinabi namang design, dalawa lang to, no? Yan. Supposedly, before mo ma-design class, isolve muna natin yung loading. Ano muna class yung bubuhatin niya, no? Tapos, saka na natin class, uh, i-design. Technically, yung, yeah. Saka na natin i-design yung rebars. So, tawagin natin na rebar. Yan. Gets. Okay? Yan. So, susundin lang natin yung parang pinaka uh, procedure. So, para masabi mo class, nasabi natin yung loading. So dito class ang supposedly nag-govern kasi dalawa lang naman eh. It's either shear or moment. Okay? Yeah. So technically from our previous discussion class, yung kanina, di ba, positive tsaka negative moment yung i-consider natin. Okay? Kasi yun naman yung mag-govern. Pag shear kasi yung consider mo class, wala namang stirrups class yung deck natin. No? So moment lang yung loading natin dito. So ano class yung total moment. So parang yun yung first step natin. Okay? Tapos sa design part class again, para masabi mong na-design natin, class supposedly, ano class yung diameter, tapos ano yung spacing. Okay, so ultimately class ganun. Tapos using yung formulas natin class, yung na-discuss ko dun sa intro, itong mga to. Yan. Okay? So for the design class, supposedly, i-consider lang natin class, i-check natin in terms of strength 1 limit state. Okay, tapos service 1 limit state. Yan. Okay? Tapos sa reverse class again, supposedly, dalawa to no class. Kasi meron tayong positive moment. So top bars, tsaka yung bottom bars. Okay? So pag top bars class, ang habol natin is yung moment positive. Uh, pag top bars pala class, negative moment. Uh, moment, negative to class. Kasi a negative moment class will give us a sad face. Parang ganyan. Okay? Yeah, pag sad face class, di ba, dapat ang tension side niya sa taas. So, parang top bars. Parang, okay? So, for bottom bars class, kukunin gagamitin natin class yung maximum positive moment. Kasi a positive moment class gives us a happy face. And happy face. Pag happy face class, ang tension side niya yung baba. So, bottom bars. Parang, gets ba? Okay? Yan. Ganun lang naman. So, siguro unahin natin class yung loadings, no? So, sa loadings class, so, yan. Parang two-step lang tayo class. First stop, ano yung loadings? So, number 1, unahin natin class yung loadings. So, specifically class, ang target natin dito, ano yung total moment? Okay? So, kung titignan natin class, so, rekta na tayo dito. So, given the following class yan, so, paano natin kukunin class? In terms of moment naman class, dalawa lang to eh, no? Okay? So, sa moment class, paano ba natin kulay? Meron lang tayong dead load plus live load. Okay? So, dead load, tapos yung effect ng live load. So, para masabi mong nakuha mo class yung total moment, dapat na-consider mo yung dead load tsaka yung live load. Okay? Tapos again, class sa dead load, pag bridge special to class, no? Kasi meron tayong tinatawag class na component dead load, tapos yung wearing surface dead load. Okay? Tapos sa live load naman class, technically, yeah, di ba, from previous discussion, dapat yung HL93 loadings. Okay? Pero dito class,
Hindi na natin gawin complicated class. Basta ma-consider lang natin class yung effect ng live load plus dynamic load allowance. Okay? Tapos, furthermore class, yun pala, no? So, para mabilis yan, kung titignan nyo, in terms of the component dead load, marami kasi components. So, i-consider lang natin is yung given. Okay? And more or less, ang mga given class sa component dead load, normally class, lagi lang siyang, yan, component dead load class, no? Technically, tatlo. Tatlo lang. I-consider natin yan. So, meron tayo class no deck. Yan. So, component class, specifically yung deck. Tapos class, supposedly yung parapet. Yan. Yun lang. In terms of component class, deck lang tayo, naka-parapet. Okay. Tapos, syempre class, wearing surface. Okay. Yan. So, again, class, isolve muna natin yung loading. Okay. So, at dito class yung loading siya. Yan. Yung tatlo lang class yan. So, hindi ko na to ulit i-explain class. No? Kasi alam naman na natin yung class. Yan yung previous module natin. So, for the deck class, again, DC deck, component dead load ng deck. Yan yun. Tapos, component dead load class ang parapet. Okay? Tapos, wearing surface, dead load. So, hindi yan yung kailangan natin class. Kasi ang kailangan natin class is gamit tong mga to, ano yung moment nila class. So, parang kukunin natin class, ano yung maximum moment due to deck muna, tapos due to parapet, tapos wearing surface. Okay? So, ano bang difference ng mga to class? So, yung deck class, yeah, dapat alam mo lang class kapag uniform load siya or point load. Okay? So, kung titignan natin class, no? Technically, ang nangyayari dyan class, ito. So, yung deck natin class is a uniform load. Okay? Kaya tama naman class, diba? Kapag titignan mo kasi dito yung deck mo class, yan, uniform load siya. Okay? Tapos itong parapet natin class, i-consider natin na point load. Yan. So uniform load yung deck, point load to. Tapos yung wearing surface dead load natin class, same naman kasi parang line load rin siya. No? Yan. So uniform load class yung ito natin. Anong use nito class? Yan. Para masolve kasi natin yung movement yan class, kailangan natin class yan. Kailangan natin malaman class kung ano yung moment diagram nung ito. Yung parang deck na yan. Okay, so mahirap yun class, no? So parang yun yung first step. So pag na-solve na natin class yung individual, okay yan. So meron na tayo ng DC deck, DC parapet, tapos yan. So again class, dead load natin class na kayo uniform load, deck natin uniform load, parapet natin point load, wearing surface natin uniform load. Yan. So next step natin class, yung parang ginawa natin class sa previous module, di ba? Kaya pag point load, para makuha mo yung effect ng point load in terms of moment class, gagamitan natin class ng uh, moment diagram. Okay? Yan. So, ito class, hindi naman madaling kunin yan class, no? Kasi indeterminate yung ating beam. So, gagamitan natin ng up. Okay? So, ganun. So, parang isolve natin class ano yung maximum moment kapag uniform load, tapos ano yung maximum moment pag point load. Uh, okay? So, para mas maganda sa ating class, gawin natin. Ayan. Okay? Tapos class sa moment, ito pala class yan. So, dito sa ating live load, so di ba nakita nyo rin class? So, pag-usapang live load namang class, mahirap yung class, di ba? Kasi kailangan pa natin i-consider yung truck, tandem, tsaka yung lane load. So, dito hindi na class. Gamitin na lang natin yung table na to sa live load. Yan. Yung table na to class, yan. So, yung table 4.1 para makuha natin class yung moment. Ayan. So, yung procedure pala natin dito, class, supposedly, i-consider natin, ito yung traditional design method, no? Dito, class, i-consider natin yung 1 meter strip na deck. Parang ganun. Kalawang traditional method tayo. Okay?
traditional method class, gumagamit siya nito. Yan. So, for our live load, para hindi na tayo mamoblema, gamitin natin load table na to. So, para magamit lang yung table na to, class, dapat alam mo na yung spacing ng base mo. So, sa ating class, di ba, 2750. So, yun lang. Pag 2750 class, kailangan natin mag-interpolate. Parang ganun. So, ang unahin natin class, loadings pala muna. No? So, sa loadings class, it's either positive ka lang or negative. Yan. Okay? Yun. So, unahin natin. So, again, galawang ano tayo. Unahin natin yung top bars. Top, ay, ne, uh, ang inuna pala dyan class is bottom bars. Ayun pala yung nauna sa sample problem. So, una nating isolve class yung bottom bars. No? So, pag bottom bars, again class, positive moments tayo. Positive moment. So, ang habol natin dito class, ano yung mga positive moments due to TC, component dead load, tsaka wearing surface. Tapos, ito. Yan. Okay? Yan. So, pakita ko lang class, supposedly, dito, di ba, ang spacing natin class is sa gitna nitong dalawa. So, kailangan lang natin yung dalawang to. So, interpolation lang tayo, class. So, yun yung ginawa niya, class, dito sa sample problem. So, for us, class, to get yung maximum moment, yan, di ba? So, kinuha niya lang, class, yung 2.7, tsaka yung positive moment ng 2.7, tapos yung parang meron tayong upper limit tapos lower limit. Yan. So, ang kailangan natin class is yung 2.750. So, parang interpolation. So, titignan mo class, madali lang to. Supposedly, ito yung long cut class, yan. No? So, ang ginawa dito class, parang inangkor niya lang. So, ang formula natin class, parang yung habol natin minus yung lower limit. No? Okay? All over yung nandito sa column na to. So, same. Dapat consistent lang tayo. So, yung positive moment class nung required is tatawagin natin x minus yung lower limit positive moment. Yan. Is equal class. So, ganun. So, dito namang class, yung upper limit minus yung lower limit. Tapos, yung corresponding positive moments nila. Okay? Yan. So, ang checking mo dito class, kung linear naman yan. Yeah. Parang gitna siya, no? So, dito, gitna class between midway ng 2.7 tsaka 2.8. So, kung titignan mo class, ang using logic, dapat midway rin ng dalawang to. So, ang lower limit natin class, 28120, no? So, parang average lang nila. Plus yung 29020, yan. Over 2 lang dapat. Kung magkano yung gitna nila, dapat yun yung lumabas na sagot yan. So, ito yung hindi naman shortcut, pero using logic yan. Dapat ang makuha talaga natin class is yung gitna ng midway between lower limit at upper limit. So, nagtugma naman. Pero pag ginawa nyo rin yung long cut class, ganyan din yung lalabas. Interpolation class. Yung formula natin. Okay? Yan yun. So, ito class yung nasa table na to, yan na yung considering live load tsaka dynamic load allowance to. No? Yan. Okay? So, kung titignan nyo class, hindi na natin, yan. So, yung nakuha natin sa table, included na yung IEM. Okay? So, next problema natin class yung dead loads. So, pag live load class, moment sa live load, gamitin lang natin yung table. Pag dead loads class, kailangan natin isolve yung mismong dead loads. Tapos, gawin natin class yung sa app. Parang gano'n. Okay? So, i-ano ko lang yung sa app na ko. Yun lang, umagal na. Yan. Okay? So, yung app natin class, ito yun. Is, makita nyo class sa Google Play. So, SW2D frame. Huwag nyo na lang class na. Yeah. Pero sa atin namang class, ibibigay ko naman na yung moment diagrams, parang gano'n. Oo. Pero if ever gusto niyo yung tignan class, yeah. Kung ano man yung app niya. Okay, so again, ang gagamitin kong app class is ito. So, ang galawan lang dito class, supposedly, gagawa tayo class. So, yung una, kailangan kasi natin class ng moment diagram due to a uniform load. Parang gano'n. Okay, so ito class, yung sa uniform load, pakita ko na lang dun sa point load yan. So, ang gagawin ko lang class, yung beam, lalagyan ko ng uniform load na 1. 1 kilonewton per meter, parang ganun. Okay, yan.
Paano maglagay ng distributed load? Yan. So, 1, 1, yan, yan. Okay? Lalagyan ko class yung portion na yun ng 1 kilonewton per meter. So, pipindutin ko lang yung save. Yan. So, titignan yun, nalagyan ko na yung buo. So, ang problema lang pala dito, class, no, baliktad. Tong up na to, class, ang moment diagram niya, baliktad. So, ito, supposedly, dapat, baliktarin mo lang. So, dito, class, dapat, gaganong dito, tapos, gaganyan. Parang i-flip mo lang siya, class, with yan. Ganyan dapat yung moment diagram niya, hindi class yun. Okay? So, hindi mo alam yung kakamali ka, sasabihin mo ito yung positive, ito yung negative. Parang dito sa up class baliktad. Ang negative yan nasa taas, ang positive niya yung nasa baba. Yan. Abnoy, no? So tayo class, gagawin natin positive yung taas, negative yung baba. So if-flip natin yung diagram. So kung titignan natin class, ang pinaka-maximum moment natin dito class, dapat ito. Yan. So kung titignan nyo dito class, yan yun. So ang maximum positive moment natin class, dapat ito. Yan. Yan class. Ay, hindi siya lalaki yan. 0.0342. Parang ganun. Okay, so ito class, again, ito yung 4. Ito yung bridge natin class na nilagyan ko ng uniform load na 1. Okay? So ito yung bridge natin class, diba? So paano naman class kapag yung point load? So parang yung uniform load class will represent para dun sa DC deck tsaka yung wearing surface. Gets ba? Okay? So paano naman yung parapet class? So yun, gawin lang ulit natin. So gawa lang tayo ng bagong bridge class. Yan. So, ang gagawin mo lang class ganito. Yan. So, pindutin mo yung class, tapos lagay mo yung points na to. Kumbaga, ito kasi class, ibang itsura niyan, parang isang beam, tapos may continuous load lang siya class na 5. So, itong 5 class, huwag na natin gawing fix, gawin lang natin pin, parang ganun. Okay? So, kung sisimulan ko class, yan, yan. So, na yung first point natin, ito yung point na yun. Tapos, paglagawa ng point class, pre-end niya at 1.4, parang ganun. So, gawin lang natin mas accurate yan. So, at a distance class na yan, 1.4. So, lalagyan ko muna doon. Yan. So, di ba, hindi siya saktong 1.4. So, technically, 1.5 siya. Pero i-edit natin. So, pipindutin mo lang yan, tapos pindutin mo yung edit doon. Yan, i-edit ko dito. I-edit ko yan ng 1.4. Mag-a-adjust siya. Parang gano'n. Yan. So, titignan mo kasi gagalaw. So, wala na siya sa 1.5. Nasa 1.4 na siya. Okay? Tapos, i-plot muna natin to class. Yan, kasi ito kasi hindi siya sakto eh. So, plot muna natin yun, di ba, at a distance class of 5.5 meters. So, ito yung 0 class. Hanapin natin yung 5.5. Yan. So, supposedly, maglagay tayo dun sa point na yun. So, pindutin nyo lang ito. Yan. Tapos, lagay natin dun. Lagyan mo dun. Okay, so, na-plot na natin to. Tapos, i-plot ko ulit yun class. So, supposedly, 5.5 plus another 5.5 class. Dapat hanapin ko yung 11. Yan. Okay. So, titignan natin class, yun yung 11. So, yan. Lagyan ko dun. Yan. Okay. Tapos again, class, magdadagdag ako ng dito. So, yung overhang na yun, class, plot ko yun. So, supposedly, lagyan ko siya doon sa 12.5. Yan. So, ito, from there, class, 1.5. So, edit ko to, gawin kong 0.4. Yan. Okay, so, save natin, class. Uusog to pag ganun. Yan. Okay. Yan. So, kung titignan natin, class, tapos supposedly, maglalagay dapat ako sa gitna para ma-plot ko to. Parang ganun. So, lagyan ko dito muna. Ayan. Okay? So, di ba 5.5 plus 2.75 dapat, plus dapat 8.25. So, nilagay ko sa 8, tapos i-edit ko. Yan. Edit ko plus 8.25. So, usog to class yung ating dot. Yan, yan. So, nasa gitna na siya. Okay? Tapos class, i-plot naman natin yung beam na to. So, dapat nasa in-between siya class ng 7 tsaka 9. Yan. So, somewhere dito class, no? So, parang 0 plus 2.75. So, lalagyan ko muna sa 2.5. Ito kasi class nakasnap. Hindi ka pwede maglagay doon. So, lagyan muna natin sa 2.5 tapos i-edit natin. Yan. So, pindutin mo lang yung edit doon. Yan.
Tapos, i-edit mo yung 75. Yan. Palitan natin yun ng 0.75. Tapos, save. Kung titignan natin, class yun, nasa 2.5, gagalaw sa 7.5 yan. So, kung titignan mo, class yan, yung ginawa natin is, yan. So, pinat natin class yung yun, tapos hanggang dun. Okay? So, dito lagyan na natin ng frame. So, pipindutin mo lang to add member, tapos add frame element. Tapos, click mo dito, dun. So, pag click ko yung 8, tapos click mo yung 7, magkakaroon siya ng frame element. Tapos, ulit-ulitin mo lang. So, add frame element, click mo yung 7 to 13. Add frame element, 13 to 9. Add frame element, 9 to 12. Yan. Hanggang sa matapos. Hanggang sa malagyan mo lahat class yan. So, lagyan mo yun, tapos lagyan mo yan. Okay? So, nabuo na natin. Ito na yung pinaka-deck. Tapos, supports class. Ito yung supports. Yan. Tapos, lagyan natin class ng hinge. So, okay, hinge tayo. Lalagyan ko yung 7. Yun. May hinge na siya. Tapos, yung 13. Tapos, yung 9. Tapos, yung 12. Tapos, yung 10. Kasi, di ba, so, yung 5 hinge represents class yung 5 W sections natin or I-beams. 5 na. Okay? Tapos ilalagay ko na class. So, yung kanina ginawa nating class nung representing yung ating uniform loads. Dito naman class point load. So, ang point load naman natin class yung parapet, no? So, saan natin ilalagay yung point load na yun? So, gagawin natin unit load. So, di ba from previous class, sinolve na natin yung parapet. Parapet natin. Di ba sa module 3, ganyan din yung parapet natin class. Tapos sinanap natin yung parang center of gravity. Yan. Tama class, di ba? Parehas naman. Ito rin yun. Yan. So, yung sa example natin class, sa 4.1, yan. Parehas lang naman. Yan din yun. Yan. Okay. Tapos sinolve natin class. X bar natin class is at a distance 0.168. Yan. From ito. So, parang, yan. Di ba? 168 millimeters class. Yan. So, parang, dito, no? From the edge. Yan. Measure tayo class ng, yan. 168 mm. So, doon rin natin ilo-load to. So, technically, maglalagay tayo ng point load dito, tapos point load dito. Doon sa dalawang parapet. At a distance class na yung sinolve natin, no? Yung center of gravity niya. So, 168 meter, millimeter. So, para maging meter class, gawin natin 0.168. Parang ganun. Okay? So, ang gagawin lang natin class, ito yung loadings. Yan. Ito yung loadings. So, load, add load, tapos point load. Tapos, pipindutin ko yung 8. Parang ilalagay ko dun sa 8. So, supposedly, ano yung loading ko class? So, edit natin. Dapat 1 lang to. Yan, 1. Okay? Tapos, 90 degree para rekta pa baba. Parang ganun. Tapos, i-edit ko yung distance class. So, dapat 0.168 lang tayo. 1, talaga. 168. Yan. Okay? So, pag sinave ko yan class yan, lalabas siya dun. Kaka-point load doon at a distance class na 168. So, lagyan rin natin yung kabila. So, lagay ko sa 11. Yan. So, dapat class ang distance natin 1.4. 1.4 minus 0.168. Sure na natin class. Okay? So, dito ang ilalagay nating distance class is 1.232. 23. Tapos again, gawin natin itong 1. Okay, so 1.132 tapos save. So, kung titignan nyo class, kakaroon siya ng 0.22. Yan. Okay? So, kung titignan nyo class, kaya natin nagawa ito. Yan. So, ito class yung sa point load para sa parapet. Okay? Yan yun. Okay. Tapos, ito namang class yung nasa taas. Ito namang class yung sa
Parang ganyan. Pakita ko na lang yung dalawa. Okay? So, kung titignan natin, class, ito yung moment diagram natin. Again, class, baliktad to, class, no? Yung negative, nasa taas. Yung positive, nasa baba. Yan. So, kung i-correct mo, class, kung gusto mong nasa taas yung positive, dapat i-flip mo sila. So, again, class, ito yung may uniform load na loading. Ganyan. So, pag nilagyan mo yung beam natin class sa uniform load, ito yung moment diagram niya. Pag nilagyan mo naman ng dalawang point load class representing yung parapets natin, ito yung load niya. Parang ganun. Agad na. Okay? So, kung titignan natin class, yun. Ayan. Okay? Yan. Oh, 1 hour na tayo. Oh, yan. So, yun lang naman yung explain ko dito, class. Okay? Yan. Tapos siguro ang explain ko dito, class, yan. Paano gamitin yung dalawang diagrams na yun? Okay? So, self-explanatory naman na yun ng class yan. So, ang gagawin ka na natin, class, yan. So, yan, di ba? So, again, class, di ba, ang galawan natin, class, dapat i-design natin yung main verse natin, class, using, una, strength 1, limit state. Yan. Okay? So, loadings tayo. Nasa loadings pa rin tayo, class. So, para makuha natin, class, yung total moment, yan. So, yung parang ginawa natin, class, nung, ano, ito, total moment natin, class, no? Tatawagin natin, class, ng maximum positive moment. Yan. So, ito yung formula natin. Strength 1 limit state. Yan. Okay? So, from yung ano natin, class, wala namang given. So, parang, ito yung formula natin, class, yan. Summation of, yan. Yung previous na pinag-aralan natin yan. So, using yung tables class, again, meron tayo ng load modifier na may lawit, 1. Tapos yung load factor natin for component, 1.20. From yung table class. Yan. Okay? So, ang formula lang natin, ito. Yan. Okay? So, ang kailangan lang natin dito, class, syempre, kapag moment yung loads mo, dapat moment. So, hindi natin pwedeng gamitin, class, yung mga DC na to, yung mga na-solve dito, class, kasi ito, hindi sila moment. Technically, ito, loads lang sila. So, paano sila magiging moment, class? Ang formula natin, yan. So, di ba parang kailangan natin connect, class, yung moment due to yung ating DC deck. Parang ganyan. Okay? Tapos, kukunin rin natin yung moment natin, class, due to yung ating DC parapet. Yan. Tapos, yung moment natin, class, due to yung ating DW. Yan. Okay. Tapos, yung moment natin, class, due to yung live load plus dynamic load allowance. Yan. So, para makuha to, class, again, gamitin yung formula lang yun, tapos yun. Yan. So, ito yung mga kailangan natin. So, nakuha na natin, class, to, di ba? Using yung table. So, yung live load natin, class, yan na yun. So, 28,570 Newton per meter yan. So, moment na kasi siya. Okay? Yan. Tapos, so, ang problema natin, class, ito. So, again, hindi pwedeng ito lang yung gamitin natin. Kasi hindi yan naka-moment class, naka-load lang siya. Ito, naka-uniform load, ito point load. So, paano natin kukunin yung moment class? Gagamitin natin class yung dito sa table. Yan, dito. Okay? So, para ang kailangan natin class, kunin natin yung maximum moment dun sa moment diagram. So, di ba ito yung moment diagram class dun sa uniform load? Yan. So, from there class, ano yung maximum positive moment natin class? So, again, baliktad to class, no? Yan. So, ang positive dito ni nasa baba. So, ang maximum natin doon, class, is 0.342. Parang ganyan. Ito. Okay? So, ito na, class, yung representation natin para sa moment ng uniform. Yan. Uniform load. Uniform. Okay? So, ito, class, saan ba dyan yung mga uniform load natin? Di ba? Technically, ang mga uniform load natin, yung deck, tsaka itong uh, wearing surface. Okay? Tapos, point load natin, class, is yung parapet. Okay? So, yun na yun.
Yan. So, para makuha natin class yung moment due to deck, ang formula lang natin dito class is yung maximum moment. Yeah, parang isipin nyo na lang class, di ba? Ito kasi nakuha na, ito kasi class. Nakuha natin yan class nung, yan yung maximum moment kapag yung dun sa deck natin class, ang nilagay natin is 1 kilonewton or 1 newton per meter. Per meter, parang ganun. Ayan, yung pa may erase. Yan. So again, 1 newton per meter. Gets ba? Okay? Yan. So pag 1 newton per meter tayo class, ito yung maximum positive moment. So ang gagawin natin class, pag ito, minultiply natin class nung DC, nung sa DC deck. Yan. So ito, imumultiply natin class nung DC deck. So parang ganun yung concept. Yan. So pag ito, minultiply mo ng DC deck, so dapat para makuha mo rin yung maximum positive moment, itong maximum moment due to yung unit load, imumultiply rin natin class ng DC deck. Parang ganun. Gets ba? So para ang formula natin class ng DC deck, dapat class yung load ng DC deck. Yeah, yung load ng DC deck, yung load ng deck times class yung maximum positive moment ng unit load. Parang ganyan. Gets. Okay? Yan. So kung titignan mo class, para makuha mo yung maximum moment ng DC deck, yun. So ang ginawa natin class, yung DC deck natin, no? Yan. So para makuha natin yung moment ng DC deck, ito yun. Yan. Nakakita niyo yan class. Okay? So yung load niya times yung maximum moment due to a unit load. So parang ito yung formula natin class. So yung 3.42 times yung deck load natin. So same is true class dito sa ating moment, no? So dito class yung load class ng wearing surface. Yung load ng wearing surface class times yung positive moment ng uniform load. So tawagin na lang natin to na uniform loads. Yan. So uniform load maximum. Yan. Okay? So kung titignan mo class ya, so yung sa DW namang class, again, ito di ba? Yan. So formula lang natin class, kunin mo lang yung load times yung, ay hindi pala yan yun. Ito, yan. So for DW class, ito. So yung 1.5, ito yung class yan. So ano yung formula niya class? Again, ito. Ito lang. Yung load class ng wearing surface, di ba? Ang load ng wearing surface class yung 6. Yung 1.3. Yan. Times yung ito, yung maximum positive moment dun sa uniform loading. Parang ganun. So, dito namang class. So, kung parapet, ito dapat yung gagamitin natin kasi yung point load yung ginawa natin. Okay? So, kung isa-scan natin to class, ano yung maximum positive moment? Dito pala class, dapat parehas, no? So, 'di ba makikita kasi natin dito class, merong position yung maximum positive moment. Yan. Okay? So, yung position ng maximum positive moment natin class dito. Yan. So, ito na yung position. So, dapat parang iti-trace natin siya dun sa point load. Okay? So, parang pagtatapatin mo class, so, kung titignan natin dito, no, yan. Yan, 'di ba? I-identify natin. So, maximum positive. So, unahin natin yung uniform load. Dahil yung, saan class yung maximum positive moment natin? Di ba? Ito yun. Yan. Okay? So, it is located class. Yun lang. Ito na lang yung gamitin natin yung nasa ano, no? So, yan. Yung location yan, supposedly, hahanapin mo rin dito. Parang ganun. So, yung maximum positive moment natin, class, parang the-drop mo dun. Gets ba? So, dapat hahanapin mo, class, yung ordinate dito.
na nagko-correspond dun sa maximum moment sa uniform load. Yun yung gagamitin natin dito. Gets. Okay. So, kung titignan natin class, saan nag-exist yung ating maximum positive moment for the uniform load? So ito tatawagin nating bay 1. Nasa bay 2. Ito. So, in between yung bay na yan. Tapos, at a distance class, ito kasi parang ito yung 52%. So, nasa kalahati. Parang ganun. Okay? So, para mas magets natin class yan, parang dito. Yan. So, di ba, asan yung bay 2 natin class? Di ba, yung bay na yan? Yan. So, parang kukunin natin yung dalawang yan. Ay, asan ba yung bay 2? 1, 2. Yan. So, parang ito class yan. So, positive class na 0.352 tapos yun. So, parang dito natin kukunin yan. Gets. Okay? So, ang interpretation class ng 0.52 doon is parang yun yung 52%. So, parang isipin nyo class yan, yung 0.52 dyan class, supposedly, yun yung 52% yan. Okay? Parang 52% nung beam. Yan. Okay? So, pag sinabi yung 75%, yung 3/4 nung beam, parang ganun. So, magsa-start tayo dito, class. Papunta doon. Yan. Kung asan kasi yung lower node class, yun yung start. So, dito kung titignan nyo dito class, di ba, naka 0.48 tayo. Yan. Di ba? Anong meaning ng class 0.48? Kasi class, ito yung node 2. So, kung gusto natin makita class yung position nito, yan. Dito papunta doon, yan. So, ang meaning kasi nito, ito class papunta dito. Ito yung 0.48. So, 48% nung length. Parang ganun. Okay? So, ito class, 52%. Parang ganun. So, parang parehas sila. Gets ba? So, 52% nung length, 48% nung length. Parang ganun. Go 1 hour na tayo. Okay? So, kung titingnan natin class, gamitin natin to. So, sundan natin class yung nandito. Yan. Okay? So, titingnan natin class yung bay 2 natin. Ito yun. Yan. So, kinopya ko lang. So, again class, binaliktad ko na. Kasi nga dito, di ba class, ito yung positive. Ito yung negative. Parang ganun. Okay? So, binaliktad ko na. So, positive dito, negative yun. So, i-flip mo yan. Yan. Okay? Tapos, di ba ang habol natin class is yung 52%? Yan. Yung position ng ordinate. So, kukunin natin class kung ano yung ordinate doon pag 52% nung beam length. Yan. Okay? So, kung titignan mo class, kung ito 2.75, yan. 2.75, no? Times 52%. So, 0.52. Yan. So, kung makikita mo class, yung distance natin is 1.43. So, ang habol natin class, ano yung ordinate ng moment diagram at 1.43. Yan. So, kung titignan mo class, yun yung x. So, using similar triangles class, makukuha natin yan. Okay? Tapos, same concept class. Yan. Gets ba? Okay? So, kung babalikan natin class, yung total moment natin, no? So, meron tayong dalawa. Meron tayong, yan. So, yung maximum, so, basta uniform load, yung load natin class, parang meron lang siyang factor. So, pag uniform load, ang factor natin class, times 0.342. Ito class yung maximum positive moment doon sa moment diagram natin. Tapos yung moment natin class for a point load, ito na ngayon class yan. So 0.0774. Okay? So kung isosolve natin yan class, so alisin ko lang tong mga to. So yan yung formula natin class, no? So supposedly dito class is yung load class ng parapet times class yung moment ng point load. Yan. Okay? So load ng parapet times load ng point load. So pakita ko lang dito para mabilis, mahaba na masyado yung video natin. Yan. Okay, so kung titignan nyo class, yan na. So ano yung maximum moment due to dead deck? So again class, ito yun, di ba? Yan. So ang formula natin class again, ito. So yung load ng deck, so ang load ng deck natin class, supposedly ito. Yan.
So, load ng deck, yun yung 4,551 times class yung, so since a deck class is uniform, gagamitin natin class yung maximum moment due to a uniform unit load. So, ito. Yan. Okay. Tapos, parehas lang, di ba yung ating uniform load class rin yung ating wearing surface. So, kung titignan mo class, ito rin yun. Yan. So, ang formula lang natin class, yung load ng wearing surface times yung moment due to unit load natin. Yan. Okay. Tapos, yung sa parapet naman natin class, kung titignan mo, ito yun. Yan. So, yung load ng isang parapet class times yung, ito, yung factor natin class for a point load. Gets. Okay? So, ganun class yun. So, gagamitin natin yung total load, masosolve natin yung total load. Okay? Yun. Tapos, yun. So, makukuha mo na yung total moment dito, class. So, ang total moment natin, class, ito na yung load natin. Yan dapat kasi yung iso-survive nung strength 1 bridge deck natin. Gets. Okay? So, punta naman tayo sa design. So, supposedly sa design class, kailangan lang natin i-survive class yung, again, strength 1. Tapos, service 1. Ayan. Okay? So, sa strength 1 limit state class, so again, meron na tayong positive movement. Mamaya na pala to. Yan. Okay? So, dito class, speed ko na, no? Yan. Dito, self-explanatory naman na. Okay? So, kung titignan natin class, dito, no? So, meron na tayong load. Na-solve natin load class using strength 1 limit state. Meron tayo class yung maximum positive moment or M positive. So, 53 to 88.2927 Newton meter. Parang ganyan. Okay? So, magde-design tayo gamit yung load na yan. So, ang, ang kailangan natin i-design class, yun, para masabi natin na design natin class, ano yung diameter ng rebar. Okay? Tapos, ano yung spacing. Parang ganyan. Okay? So, sa rebar class, supposedly, ibibigay ko na lang lagi to. So, dito class sa problem natin, hindi naman binigay, no? Pero i-assume natin class, 20 millimeter diameter rebar daw tayo dito. Okay? So, okay na tayo. So, ang pinang problema lang natin class, ano yung spacing kapag gugamit tayo ng 20 millimeter rebar? Okay? So, kung titingnan natin class, supposedly, meron lang tayong isang formula. So, babalikan natin class yung mga formula natin dito para sa spacing class. Yeah, strength 1 limit state. Yeah. So, strength 1 limit state, ang formula natin for spacing is ito. Yan. Okay? So, ang spacing formula daw natin, class, parang yung area class ng isang bar diameter. 1 rebar. Parang ganyan. Okay? All over class yung total is total. Tawagin na lang natin total over 1 meter. Yeah, parang ganyan pa. Okay? So, ito yung formula natin. Yan. So, ito, okay na to. Maso-solve na natin yan, class, di ba? Kasi ito naman, parang equal lang siya, class, sa, yan, yung area lang ng circle. So, pi over 4 times yung diameter squared. Diameter ng rebar natin ng 20. Parang ganun. Okay? So, ang problema natin, class, lagi is ano to? Ano yung total? Okay? So, kung titingnan mo, class, mag-backtrack ka, pa ganyan yun. So, meron lang tayong ES class is equal to, yan, yung BDE. Okay? So, yun lang. Dito, class, kailangan nyo lang mag-memorize ng formulas. Sa ita natin, class, kung ibibigay ko yung formula or hindi. Pero feeling ko, yan, nakaibigay ko na lang yung formula. Okay? So, dapat, class, kayang-kaya natin to. Kasi ibibigay ko naman yung formula. Yan. Okay? Yan. So, para ma-solve natin, class, yung spacing, kailangan natin yung dalawang to. Yan. Okay? So, kung titingnan mo, class, parang ganun lang yung galawan. So, para makuha ng spacing, kailangan, okay na natin to, no? Yan. Parang ganun.
So ito okay na, yung DE okay na yan, yung B natin class okay na rin. Ang problema lang natin class, ano to? Yan. So titingnan mo may formula na naman siya. So ang formula na class, yan, may formula na naman tayo. So ang formula natin class, still ratio equal to 0.85. Yan. Ito ata, nakuha nyo na class FC prime all over yung Fy. Yan. Okay? 1 minus square root of 1 minus 2Rn all over 0.85 FC prime. Parang yan. So, parang nag-domino lang. Okay? So, para makuha natin yung class, kailangan na naman natin class ng yung Rn. Okay? So, para makuha natin yung Rn class, may formula na naman tayong bago. So, parang magdo-domino lang to class. Yan. So, para makuha natin yung Rn class, kailangan natin yung M all over class yung fee. So, ang fee natin class laging 0.9. So, ito, pwede nang palitang class lagi 0.9. Yan. Tapos, B, DE. Parang ganyan. Okay? So, kung titignan natin class, yung moment natin dito, okay na. Yan yun. Moment natin doon, ito na yun. Okay? So, ano yung mga problema natin dito, class? So, yung B, okay na rin to, class. Yung D, meron na rin naman tayong deck. Okay? So, yung B natin, class, dito, supposedly, main bars kasi ito, no? Kapag kung magdodrawing tayo, class, ng deck, yan, diba? Meron tayong deck pag ganito. Yan. Ang habol kasi natin dito, class, is yung rebars. Yan, yung rebars, class, na pag ganyan. Okay? So, kung isipin mo, class, kung gagawin ko tong 3D, yan, kung gagawin natin tong 3D, class, ang kailangan talaga natin, class, is yung rebars dito. Nako na ito. Yan. Okay, yung rebars doon, class. Okay? So, kung titingnan natin, class, asan dyan yung DE? So, ang DE natin dito, class, effective depth. Ayusin natin yung revamp natin, class, lagay natin sa bottom bars. Parang ganun. Diba, dito, class, pag ganun, tapos lalabas siya dyan. Parang ganun. Yan. Okay, tapos diba, traditional to, class. So, yung B natin, class, supposedly, ito yung B. Equal siya, class, sa 1 meter. Di ba 1 meter strip tayo lagi? Okay? Tapos, kung titignan natin, class, ito na yung DE. Effective depth. Yan. Di bang pag drenowing ko ulit yan, class, ang itsura niyan, dito, no? So, parang ganyan, class. Yan. So, from top, meron tayo ng effective depth. Tapos dito, class, ito yung B equal yan, class, lagi sa 1 meter. Yan. Okay? So, again, class, yan yun, no? Ginawa ko lang front view 2D. Yan. So, kung titignan nyo, class, okay na. So, kailangan lang natin, ito pala, class, naka-square, D squared. Diba? Yan. So, parang kung titignan nyo, class, yung equation natin, doon magsa-start. Parang yung procedure natin. So, magsa-start tayo, class. Yan. So, ang step 1 natin, kailangan natin kunin yung Rn. Para makuha natin yung Rn, class, kailangan muna natin to. Given naman na yan, class, di ba? From yung loadings natin. So, ang kailangan natin, class, ano yung DE? Yan. So, yung DE, class, ito yun. So, supposedly, kailangan lang natin, class, ng, yan, yung thickness ng deck minus class yung concrete cover sa baba. Tapos, kalahati class nung ano. Yan. Tapos, ibawas rin pala natin to class, no? Yeah. Isipin nyo na lang, class, ganito kasi yung deck. Ayan. So, ganyan yung deck natin, class, di ba?
ito yung deck natin. So, meron tayo class. Yan. Para yung thickness ng deck. Okay? Tapos meron tayo integral wearing surface. Kailangan pala itong ibawas. Ito kasi yung mauubos pagdating ng future. Yan. Okay? Yeah. Parang yung topping niya. Okay? Tapos class, ito yung kailangan natin. Ito yung effective depth. Parang ganun. Hanggang dito sa kalahati. Yan. Yan. Okay? So, kung titignan mo class, di ba ito yung concrete cover sa baba? Yan. Tapos ito class, parang kalahati ng bar diameter. Yan. Yung concrete cover sa baba, tapos bar diameter, parang ganun. So, ang formula natin class, ito. So, para makuha yung DE, kailangan natin class yung thickness ng deck, minus class yung concrete cover sa baba, minus yung kalahati ng rebar, minus class yung wearing surface, integral wearing surface. Parang ganun. Okay? So, titignan yung ganun. Ganun yung flow. So, pag nakuha na natin yung DE class, yung effective depth, makukuha na natin yung RN. Pag nakuha na natin yung RN class, makukuha mo na yung steel ratio. Pag nakuha mo na yung steel ratio class, makukuha mo na yung required area of steel. Pag nakuha mo na yung area of steel class, makukuha mo na yung spacing. So, ganun lang yung kwento class ng strength 1 limit state. Gets ba? Okay? Tapos, paano naman yung sa service 1? So, sa service 1 naman class, supposedly, as per dito, no? Sa service 1 naman class, kailangan lang nating i-check. Okay? So, sa service 1, magbabago yung moment natin class, no? Yeah. Kasi kailangan natin gamitin class yung load factors nung service 1 limit state. So, yung, andito naman na yung class. Yan. So, pag sinob natin class, 1 na lahat. Yan. So, 1, 1. So, ito ang magiging maximum positive moment natin class is equal to, so, 31,107.5194. So, yung moment natin this time class, hindi na siya parehas dun sa strength 1. Okay? Yan. Yun yung una. Tapos kung titignan nyo, ano yung gagawin natin? Parang i-check lang natin. Di ba may nakuha tayong spacing class from strength 1. I-check natin yun using ito. Parang ganun. Okay? So, dito class, isa lang yung formula natin. Yan. So, supposedly, meron tayo class, dapat daw hindi lumagpas yung spacing. So, yung nakuha natin na spacing class dun sa strength 1 limit state, i-check natin kung pasado siya in terms of flexural cracking using class yung service 1 limit state. So, meron tayo class yung 1, 2, 3, 1, 2, 3, yeah. Tapos, PS, tapos FS, tapos minus 2 DC. Hindi pala isa lang yung problema. Okay? So, i-check lang natin dito. So, kung titingnan nyo class yung nakuha natin kanina, so parang yung spacing class from strength to 1 limit state, ika-counter check natin dito. So, para ma-counter check natin yan class, kailangan natin isolve to. Okay? So, yung formulas dito class, yan. So, kung titignan natin class, ito, yung DC na yan class, may formula yan. Yan, kailangan natin to. Kailangan natin to. Actually, kailangan natin yung apat na to. So, parang ganun lang ulit yung flow. So, para sa DC class, ito yung formula niya. So, for the DC, ang definition lang natin dito class, ito yung sa baba. Kung meron tayong DE, meron tayong DC. Parang ganun lang. Okay? So, drawing ko class, di ba? May rebar tayong ganyan. So, from dito, papunta doon class, ito yung effective depth. Okay? Tapos dito, papunta doon, ito naman yung DC class. Thickness ng concrete cover. Yan. Okay? So, pag pinag-add mo yung dalawang yan, class, meron na tayo yung thickness ng deck. Yan. Gets. Okay? So, ang formula natin ng DC class, supposedly, para makuha yung DC, kailangan natin class yung concrete cover, plus class yung kalahati ng rebar. Yan. Okay? So, yun na yung DC. Tapos itong beta S naman natin class, wala siyang pangalan. No? So, meron lang siyang formula. Okay? Yan. So, siguro isulat ko na lang.
Yan. So, sa DC class, again, may formula lang tayo. For DC class, equal lang yan class dun sa concrete cover plus yung rebar over 2. Okay? So, ganun lang yung trend. So, dito ko ilagay yung BS, dito ko ilagay yung FS. So, yung beta S natin class, may formula lang ulit siya. So, meron tayong 1 plus yung DC all over 0.7. Yung H. Yung H natin class minus yung DC. Yung H natin class, parehas lang yan sa thickness ng deck. So, ito class is yung thickness lang to ng deck. Parang deck height kasi siya. Okay? So, ito class, given to. So, okay na tayo dyan. Kung hindi naman given yan class, meron lang tayo no table na to. Meron pala sa baba. Concrete covers yan. Okay? So, in terms of concrete covers class, ito yun. Gamitin lang natin yung table na yun. Pero normally, given. Okay? Yan. So, kung DC class, no problem. Dito, wala rin tayong problema kasi given naman na, no? So, ang pinaka-problema natin, class, ano yung FS? Okay? Kasi class, ang FS natin is equal to, yan, yung moment, area of steel, tapos yung J, sa effective depth, yan. So, kung titignan natin, class effective depth, meron na tayo yan. Yung AS class, ito yung galing class sa strength 1, limit state. Okay, so yung na-solve mo class sa strength 1 or kung ano man yung given, yan yun. Okay? Tapos itong moment na to class, yan yun. Yan. So ang problema lang talaga natin class, ano yung J? Okay? So sa J naman class, may formula naman tayo dyan. So ito naman na yung next. So J class is equal to 1 minus K over 3. So parang domino-domino lang siya. Tapos meron tayong K class. Ano yung K natin? So yan, formula lang ulit. Yan. So K class is equal to the square root. Yan, so theta n squared minus 2 theta n minus yung theta n. Okay? Tapos yun, domino ulit class. Yung n natin class being, yan, 200,000 MPa all over 5,000 FC prime. Yan. Okay? Tapos yung, yun lang pala. Steel ratio natin class, so yung steel ratio natin dito class, steel ratio. Pag sinabi kasi steel ratio, area class ng steel all over area ng concrete. Yan. So, titignan mo ang area ng steel natin class. Yun. So, yung given area ng steel, tapos ang area ng concrete natin class base times yung uh, depth. Yan. So, DE. Parang ganun. So, again, class dito, ito is laging 1 meter. Yan. So, ganun lang ulit yung flow class. Kaya kung titignan mo yung formula, yung galawan natin dito class, no? Yan. Okay? So, kailangan lang ulit natin yan. So, nakuha mo na yung DC. Di ba? Kasi ito yung flow. Parang step 1 class, ito. So, para makuha natin yan, kailangan mo natin isolve yung DC. Tapos isolve mo yung BS. Tapos isolve mo yung FS. Pero para masolve yung FS class, kailangan muna natin yung J. Para makuha mo yung J class, kailangan natin yung K. Para makuha mo yung K class, kailangan natin yung N. So, parang ganun. Okay, yan. So, kung titignan natin class yung N, yan. So, ganun class ha, yung square root natin magsa-stop dito sa dalawa. Yan. So, pag nakuha na natin class yung para makuha yung FS, kailangan natin yung J and so on. So, pag nakuha mo na yung FS, nakuha mo na class yung BS tsaka yung DC, kaya na natin makuha class yung S. Okay? So, titignan mo class may masosolve tayong S due to strength 1 limit state. Yan. Okay? So, supposedly, check lang natin yung na-solve natin. So, pagpasok siya class, i-adapt natin. So, parang rin-check lang natin class yung nakuha natin sa strength 1 limit state. Ito. Diba yung strength 1 limit state natin class is 323.2. 323.2. Okay. Tapos, dapat hindi siya lalagpas class. Pasado siya in terms of service 1 limit state. Okay. So, di ba ang S naman natin class sa service
one limit state is equal to 337.6005. 337.6005. So, mas mababa siya, class. So, okay. So, i-adapt natin. Pero may rule tayo, class, no? Hindi kasi pwedeng ang i-specify natin na spacing yung sakto. Kung si Purman sa site class, di ba? Okay? So, i-round down natin class to the nearest 25 millimeters para 1 inch. Okay? So, ang i-adapt nating spacing class is equal to 300 millimeter. Yan. Okay? So, ang final answer natin, class, para sa bottom bars, yung ginamit natin, class, so, rebar lang. Again, class, rebar diameter, tapos spacing. Okay? So, titingnan mo, class, dun sa bottom, top bars, negative moment tayo, parehas lang yung ginawa. Yan. Okay? So, again, class, una, uh, nag-solve siya ng spacing. So, this time, class, nag-assume siya ng 25 millimeter rebar. So, ang problema na lang natin kasi ano yung spacing. So, gamit class yung strike 1 limit state, may nakuha siyang loading. Nakuha na pala natin yun previously. So, yan na, yung 56. Okay. Tapos, sinolve yung spacing class due to strength to one limit state. Yan. So, meron tayo nakuha, 326. Okay. Tapos, chinek natin class kung pasado siya in terms of class flexure cracking using service one limit state. So, ang lumabas dito class, service one limit state spacing is yan, 187. So, yun lang class. Pag bagsak siya, ito yung gagawin natin. Okay? So, magta-trial tayo ng mga spacing. So, dapat kasi pag bagsak siya, ito naman yung gagawin, no? Yan. So, ang galawan class, magta-trial section tayo. Yan. So, pag bagsak class, hindi natin i-adapt yung sa service 1. Magta-trial and error tayo. So, yun lang yung masaklap class. No? Okay? So, sa trial and error class, yan, kailangan yung gawin. So, kunwari class, meron tayong 150, gagamitin natin yung formula na to. May masasolve tayo na ES. Tapos, i-check natin class yan. Dapat, parang i-redo mo lahat. Ayun lang. Okay? Hanggang sa maging okay siya. Yan. So, pag okay na siya, class, yan. May mga explanations naman dito. So, supposedly, paano natin malalaman kung uneconomical? So, pwede kasing pumasa yung class pero hindi siya economical. Paano ko nasabi, class? Dito mo i-compare yan. Kasi di ba ang gagamitin natin spacing class is 150 millimeter. Tapos ang lumabas class dun sa ating service class 400. Di ba ang layo niyan? Di siya economical class. Okay yung kanina. Kasi di ba class ang strength 1 natin 300 tapos ang service 1 natin 337 yun. Parang magkalapit sila. Pag masyadong malayo class hindi yan economical. So mag-trial ka pa ng isa. So dito class ang trial niya naman class supposedly tuwa mo siya 200. Yan. Tapos ang lumabas class sa service 1 to 67. Yan. Medyo malapit yan. So ito na i-adapt natin. Okay? So kung titingnan natin class ang final spacing natin dito, class, dapat gamitin 25 space as 200. So, yan na. Meron na tayo nung, yan, gets. Okay. So, stop natin dito, class. Masyado nang mahaba yung video natin. Nagpas 1 oras na kasi. Mabagal kasi ako magsulat class tsaka magsalita. So, again, class, I advise. Pag in-upload ko na to sa YouTube, class, i-times 1.5 nyo or siguro times 1.75 kung meron. Basta yung nagigets pa rin kahit naka-full. Okay, so again, class, thank you very much for watching. See you on the next video, class. Bye.